Ayun, mga ka-forklift at iba pa. Patuloy tayo nag-explore dito sa aking binili na digital microscope DM4. So ito maliit ang screen. So pwede pala ito sa laptop. Ayun oh. Ang laki, diba? Pero ang piyesang actual niyan, ayan. So yung napakaliit. So siguro ay dulo ng karayom. So ayan. Ayan o. Ayan o. So ganong kaliliit. Nakakatawa at malaking tulong ito sa mga nagre-repair. So alam ko yung iba nito ay meron na, pero in-explore ko lang at bago lang, kasi bago ko lang na-explore. Luma na sa iba pero sa akin bago pa, at para din sa mga baguhan, malaking tulong. O yung late na yon, ayan na o. So hindi na mahihirapan ang iyong mata. Doon ka lang titingin sa screen ng laptop mo o computer, masusukat mo na. Ayan o. Ayan. Ayan. Pero ang actual niya napakaliliit. Ito ngayon ay tino-troubleshoot ko pa rin itong aking Yaesu. Yan ay tino-troubleshoot ko pa rin gawa ng ayan, tututukan ko yung nasirang piyesa. Yan, ang nasira kong piyesa ay yung tatlong yan, no? Yung focus lang, ito ang sangit. Ito ay ano, kaya ang nakatatak doon sa body niya. So sinusundan ko ang diagram. Itong diagram ng Yaesu. Ayan. Ayan yun. Switching diode. Yung pala ang value nung K1 na yon, K na yon ay DA221. Yan, DA221. So ito yon. Pagsukat ko dito, saka dito, ito ay number 1, number 2, at number 3. Ito yon. Yan. Ay, saan ba yung isa? Yan, ito yan. DU1 ay DA204U. Di yan. Nasaan ba yon? DU1. Ito yata yun. Ayan, DA221. Ayun. Hindi yun. DA221 pala. Ito, DA221. Ayan. DA221. Ayun. So, ito yun. DA221. K ang nakalagay dun sa kanyang mismong body. Ngayon, nung sinukat ko dito, shorted magkabila. So sa madaling sabi ay yung diode na yan ay nag-shorted. Bakit nag-shorted? Dapat diba mag-open ang diode? Pati ako naguguluhan kasi nasupplyan ko ito ng 12 volts mula dito sa PTT. Ayan, ito yung PTT. Ayan, PTT. So doon dumaan, ayon, sa number 1 to number 3. Dito direct hit. Dito dumaan 12 volts. So kung positive yun, syempre positive nga yun, positive na ano yun, na i-supply ko, positive, lulusot yun dito sa diode, papunta dito. Pero papunta dito, hindi siya lulusot kasi positive lang ang
positive papunta dito. Ang papunta dito negative. Negative lang ang inaalaw dito. Pag galing dito sa portion na to. Kasi positive ang pumasok eh. Ayan. So diretso doon. Papunta doon. Ayan. And then susunod natin yung ano na yan. Ayan, ECC. So ayan, nagsalubong sila siguro. Ayan, and then ayan na, yung power switch on. Ayaw nga mag-power nun eh. So dito na yung switch ng power on. Okay. Ngayon, ito pa ang iniisip ko na may problema. Itong DTC 143ZE. Ito naman yon, DTC 143ZE. Ayan, DTC 143ZE. Ayan, ito. Yan naman ang iniisip ko na baka nagkaroon ng problema. Ayan, DTC 143ZE. Nasaan na yan? 143ZE. Wala. Ito, yan, ito. DTC 143ZE. Okay. So, ito naman yung kanyang block diagram. Ito. Ito yun. Ito yun. Diba? Dalawang resistor. Ito naman yung ito yung kanyang parts. Ang problema, walang makita sa lokal. Abroad pa. Ay talagang mapipilitan bumili sa ibang nasyon. Transistor to na for digital. Tama. Kasi baka ito na nga yung naapektuhan din maliban dun sa isang nabanggit ko. Kasi ito yung power eh. Power switch on. Hindi ito mag-on, mag-power on. Ito ay nagko-command ng on nya. Papunta. Ayan yung linya na yan. Ayan. Ayan. Yan. Yun. Yan. Papunta dito sa power on data. Ayan o. Power on data. Ito. Makikita nyo yung cursor ng aking mouse cursor. Yan o. Yan. Power on data. So, sa aking pag-a-analyze, ito rin ay nasira. Kasi napasukan ito ng 12 volts. Ito. So, kaya nawala yung power on niya. Ito yung nagtitrigger ng power on. Ito ang pagkakaano ko. Nagtitrigger siya ng power on. Kasi mula dito sa power switch on. Ayan nga, tingnan natin kung saan papunta. Ayan. Ulitin ko ha. Para malinaw. Yan. Yon. Dumiretso doon. Lumagpas pa pala siya ng ng network resistor. Itong maraming network resistor yan. So titingnan ko din para maprotektahan din itong CPU nya. Ito yung control unit eh. So ito yung power on. Dito rin ako base ng linya, yung mga dinaanan niya. Ito yung network resistor. Titingnan ko din yon, hahanapin ko kung nasan yon at bubulat-tatin ko. So pag may diagram ka na ganito at medyo nakakaintindi ka, masusundan. Pero hindi ganong kabilis kasi nga tayo ay baguhan pa sa ganitong pagre-repair ng radyo. Pero ang background ko po ay electronics, industrial industrial electronics technology at electronics technology. So magkaiba po yun. Yung industrial electronics po ay proportion sa mga malalaking parts. Industrial electronics. Yung electronics technology, ayun po, para dito po sa mga yon, sa mga repair. So yun po ang aking natapos. Kaya medyo nakakaintindi po tayo nito. So ayun, hanggang dito na muna mga kaibigan. At salamat sa pagsuporta. Mabuhay. Titinan ko kung kakayanin ko to. Sana makaya ko. May diagram na naman eh.
Salamat mga ka-forklift, ka-radyo, ka-antena at iba pa.